Dalawang sikat na mga pangalan ng bagong natuklasan ng Commission on Audit na nakatanggap umano ng confidential funds mula sa tanggapan ng Vice President. Kung sino sila, alamin natin sa report ni Simon Ong live. Simon! Princess, tama ka dyan. Panibagong listahan na naman ng recipients ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte ang sumulpot kung saan ilang mga pamilyar at kilalang pangalan ang nakalagay dito. Nagsimula sa pangalan ng produkto hanggang sa naging pangalan ng mga gulay, prutas at iba pa. Yan ang mga lumantad na mga pangalang nakatanggap umano ng confidential at intelligence funds mula sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Gayun din, noong siya ang namumuno bilang kalihim ng Department of Education. At nito lang, lumabas ang balita na naging recipients umano ng BC ang ilang kilalang personalidad. Una na riyan, ang veteranang aktres na si Marian Rivera at ang representative ng Akbayan Party List na si Chel Jokno na kritiko ng Administrasyong Duterte. Binuweltahan naman ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong ang paglutang ng mga kahinahinalang pangalan. Aniya, mahalagang matukoy ang mga individual na nakatanggap ng pondo mula sa BICE. Kaya naman, tinawag niya ang atensyon ng Philippine Statistics Authority o PSA at ng National Bureau of Investigation o NBI para beripikahin ang mga ito. Pinasusuri rin ni Congressman Adyong, hindi lang ang mga questionabling acknowledgement receipt, kundi ang pag-examine forensically kung talaga nga bang lagda ng recipients ang mga pirmang nilalaman nito. Samantala, walang conflict. Yan ang giniit ni Rep. Adyong matapos magkaroon ng mga kuro-kuro sa pagpasok ni Congresswoman-elect Laila de Lima sa prosecution team. Aniya, miyembro naman ng mababang kapulungan si De Lima, kaya walang problema dito. Dagdag pa niya, allowed rin ang pagkuha ng kamara ng private lawyers para sa napipintong trial ng BICE. Princess, ilang araw na lang ay magsisimula na ang the most awaited impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa katunayan nga, sa darating na June 2, sa pagbabalik sesyon ng Kongreso, dito nasisimulan ang reading of charges. At sa darating naman na June 3, magsisilbi ng impeachment court ang buong Senado. At yan muna ang latest, balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Simon Ong.